Tingnan natin kung maabot yung electric fan. Alam ko nabubuisit kayo dyan eh. Medyo ikot natin bahagya. There you go! Anyway guys, magandang hating gabi sa inyong lahat. At ngayon ay pag-uusapan naman natin itong naging pahayag ni Auntie Claire Castro na di umano open to make it work with Vice President. Well, maliban dyan, meron din siyang sinabi na open ang Marcos is not shutting his doors on VP Sara. Talaga ba? Ito na yung pinakamalaking nakakatawang sinabi ni Bongbong Marcos after he said that he is open for reconciliation with the Dutertes. Pag-usapan natin. Okay, after maglabas po ng pahayag itong spokesperson ng Vice President na si Attorney Ruth Castelo, biglang kumabig ang palasyo sa kanyang sinabi. Ayon dito sa isang interview ng mga taga-media, sinagot po ito ni Attorney Auntie Claire Castro. At ito ang sinabi ng reporter. Ikunento niya rito kung paano niya sinagot ang sinabi ni Attorney Castelo. Eto guys, ang una nating tanong dyan, kung maaalala nyo, ito na naman yung magto-throwback tayo. Kasi we always have to compare kung ano yung sinabi ni Bongbong Marcos noon at mga sinasabi ngayon ni Bongbong Marcos. And here we can see how inconsistent he is. Una niyang sinabi is that hindi daw ipinaglaban ni VP Sara Duterte ang kanyang budget nung panahon, okay, ng 2024 budget hearing tungkol sa kanyang opisina. Kinat daw nila ang kanyang budget ng more than 50%. Kaya from 2 billion, ito ay napunta sa 700 million. So it was more than 50% when they cut it down. Sino ang naging affected dito sa cut down na to? Number one, yung mga taong lumalapit sa opisina ng Vice President. Ang mga programa na social projects ni VP Sara, like yung Magnegosyo Taday, yung mga tree planting niya, yung bag ng pagbabago, ano pang alam natin, itong mga palibreng sakay niya. And not only that, yung mga satellite offices niya na downsize. Hindi siya nag-downsize ng tao, nag-downsize siya ng mga opisina. And still, she was able to keep her promise that she's going to serve every single people as much as she can within whatever budget they have. Ngayon, pag pumupunta ka sa mga ospital, sa mga pharmaceutical distributor na tumatanggap ng guaranteed letter, isa na doon sa hindi nila tinatanggap ang nanggagaling sa OVP. Bakit kanyo? Dahil nga wala silang budget, walang budget ang Office of the Vice President na bayaran ang mga guaranteed letter na yan. Pero isa po ang Office of the Vice President, isa po ang PCSO, ang DSWD at ang Opisina ng Presidente. Now, ang tanong, kung sinasabi nila again, eto na ang ginagawa daw ni Vice President Sara Duterte ay pagduduplicate ng trabaho ng DOLE, ng PCSO at ng DSWD. Pareho lang naman sila na nasaan? Under po ng executive branch. Pero ang opisina ni Bongbong Marcos ay may budget para sa mga pamimigay ng mga dinuduplicate na kanyo ng
DSWD, ng PCSO, at saka ng DOLE. Hindi ba ano masasabi natin do'n? 'Di ba ka-impokritahan yan ng House of Representative nung sinabi nila at saka ng Senate 'no, hindi lang ng House of Representative, but ng Senate na rin na dino-duplicate lang ni Vice President Sara ang ginagawa ng mga ahensya na 'to, when in fact, even the Office of the President are duplicating the job of those agencies. So kung puwede si Bongbong Marcos, hindi puwede si Sara Duterte. Hindi naman gano'n kalaki ang binibigay ng DSWD, ng DOLE at saka PSO. Sa pagkakaalam ko, ang pinakamalaking binibigay ng DSWD ay 150,000, ang pinakamalaking binibigay ng PCSO ay 50,000. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang binibigay ni Vice President Sara Duterte. At ito nga si Bongbong Marcos, ang pagkakarinig ko ay meron ng nakatanggap ng guaranteed letter worth as high as 800,000. And yet the Office of the Vice President cannot do that. Bakit kaya? 'Di ba? Balik tayo. Imagine niyo, for them to say that, kung maaalala niyo yung mga lahat ng ginawa nila sa mga Duterte mula sa KOJC, sa pagsasampa ng mga kaso sa KOJC, kay Pastor Apollo Kibuloy, ang pagsasampa nila ng mga kaso sa mga Duterte, kay VP Sara, sino pa bang kinakasuhan nila? Ang pagpapatapon kay PRRD sa daig na wala silang kahit anong ebidensya laban doon sa tao. And you have Bongbong Marcos, hindi ko alam kung anong klaseng pag-uutak meron ka, but you have the audacity to say that through your spokesperson na bukas pa rin ang presidente na makipagtulungan sa Vice President. So ano yon, yung ginawa mo sa pamilya ng mga Duterte at ng mga taga Davao? Ano yon? Wala lang? 'Di ba? Sinasabi mo ba ito dahil pinag-uusapan ngayon ang issue ng kamatayan ni Mr. Tantoko? Sa totoo lang, hindi naman natin dapat pinag-uusapan si Mr. Tantoko dahil sa lahat ng delegates ni Lisa Marcos diyan sa Manila International Film Fest, isa na si Mr. Tantoko sa pagiging pribadong tao. Ang dapat nating pinag-uusapan diyan ay yung kanyang asawa, si Lita Marcos, at di umano ang pagsama ni Alexa Miro. Oo nga, isa siya isang artista. Pero hindi rin natin maalis na si Alexa Miro ay allegedly, no? Allegedly, kasintahan di umano nito ni Sandro Marcos. There was no denial from Sandro Marcos na sila ay magkasintahan. Tagalog. Sila ay ugnayan. No? We don't know exactly yung status ng kanilang relasyon, but definitely madalas nating nakikita sa photos ng First Family na naandun si Alexa Miro, kung hindi kasama ni Sandro Marcos, kasama ng kanyang ina, no, whenever it's possible. Ngayon, ako personally, I really don't want to drag Mr. Tantoko here because bilang respeto sa kanya, I really don't want to talk about his death. Pero naging importante lang ito dahil nasangkot nga ang mga pangalan nitong mga taong to, and we need to hear the explanation, 'di ba? Nakita ko ngayon isang post ni Kaayo na para sa akin yung post ni Kaayo really made sense, no? Shinare ko rin yun sa aking Facebook page. Pero we're gonna go directly dito sa page ni Kaayo. Ang sabi ni Kaayo dito? Pinost niya 'to noong July 16. Dali lang,
Wait lang guys, Ito yung magandang post ni Kaayo na gustong-gusto kong makita niyo guys. Unsolved equation of the 21st century of physics. 12:05 namatay si Tantoco. Actually, it was 11:38 yata yung nakalagay dun sa police report. 11:38 namatay si Paolo Tantoco, 2 PM na sa event si Liza Marcos. Paano sila nagkasama? Paano sila makakainom ng Coke na magkasama? Good question, 'di ba? Paano? And not only that, kasi sinasabi dito ni Kaayo, no, talking about dun sa issue ni ano, ni ni Mr. Tantoco. Kung namatay siya ng 11:38 and he was pronounced dead afterwards. Pero may mga photos na lumalabas na magkasama sila. At what time? Was it 2 PM? Na nandun pa si ano? Was the post, ito yun eh, was the post kung 11:00 namatay, no, past 11 namatay. And then may nag-post pa ng photo na nagkakasiyahan si Tantoco at saka si Liza ng 2 PM. So, paano nga makikita? Yun yung ano natin eh. Or ito yun. Ito yung or. Nakita pang nagkasiyahan si Mr. Tantoco at saka si FL Liza, no? Ng gabi before siya namatay at 11:00. Anong oras nagsimula na mag-take itong si Mr. Tantoco ng white powdery substance para magkaroon siya ng intoxication. 'Di ba? And paano kasi dun mo lang sabi nga if I remember correctly, it was coming from from Kefi Chu na sinabi niya. Ibang topic 'to, guys, pero this is still within Bongbong Marcos. Sabi nga ni Kefi Chu, it is rightful naman and it is rightful and unjust na i-accuse nga si Liza Marcos right there and then, which is we know naman that this issue is still under investigation. However, people are starting to speculate. Kaayo is starting to, you know, looking at his notes. Diba? Hindi lang to inilabas niya patungkol dyan. I will show you some of his posts. Okay? Kaayo lumabas ka. He also said here, okay, probable it manually forge the signature, then scan it, and you're welcome. So, different spacing, sabi ni Kaayo. Okay? Dito meron summary of incident. Before margin next page. Grab gray background from the screenshot. From scan machine. Different font. Ano sa tingin mo kaya font na ginamit dito? Tapos ito, walang yung summary of incident magkahiwalay.
Ito next page. Original edited from scanning machine digital physically. Actually, may nilabas din dito si Ma'am Joey. Si Ma'am Joey naman timeline ang nilabas niya rito. So, feel free to read it. Passing lang tayo. Passing lang tayo sa pinost ni Ma'am Joey. Saan ka na? Let's look for it. Okay. So, ito yung nilabas ni Ma'am Joey. So, latagan natin what do we have so far from the issue involved. Okay, hindi na natin siya babasahin. I will let you go to her page, rather her page, at basahin nyo ng maigi. And you yourself can do your own investigation starting from here. Binibigyan na kayo ni Ma'am Joey ng mga information na pwede niyong magamit. Okay? So, ayun nga, sabi natin, basahin natin yung preliminaries niya. What we do know so far on the LA issue involving Lisa Marcos confirmed cause of death of PT, which is indicated cocaine effect on March 8. Ito ayon sa lacounty.gov case detail. Lisa and PT were even partying together the night before PTO is presumably around March 7 and 8. Video was labeled by DWAR as video ng party kasama. Bago namatay si Paulo Tantoco dahil sa cocaine overdose. So, tingnan natin to. So, kita nyo naman, di ba? Si Mr. Tantoco was You know, the other question that I have in mind is that who's sponsoring these parties? Diba? The Philippine government or sponsored by the rich people or the oligarchs that they are connected with? Okay? So, balik tayo kay Ma'am Joey. PT's death was reported by LA News, partly reads, formal pronouncement of death was made on September at 12:05 p.m. So, tanghali ito. Ruling by the deputy examiner established on July 9, presumably whether the result of the toxic screening had came from the lab. This is considered as accidental, unintentional drug abuse. The descendant was a Filipino business executive who was part of the family known for owning a Rustan's retail chain in their home country, which was in the United States apparently as one of the entourage. Pero sabi nga ni Auntie Claire Castro, hindi daw officially kasama sa entourage ni Liza Marcos itong si Tantoco. Si ano lang siya doon? Sabit. Ganyan. First Lady of the Philippines who was promoting the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. The MIFF's tribute gala was held on March 7 at the Beverly Hills, which his body was being repatriated. Ayan, ito yung in-enclose ni Ma'am Joey from LA News. Okay? So again, you can go ahead and tingnan natin. All right.
Facebook tayo. May DS din dumating. Bilisan nyo lang mata nyo, ha? VIP daw dumating. Tignan natin kung si hanapan natin. Sisimplihan lang natin. Ayun, ayun. Ayun. Ayan, ano ba? Ngayon, kung hindi kasama sa entourage itong si PT, bakit siya kasama? Okay. Bakit siya kasama dyan sa kainan na yan? That's another thing that we need to ask. Diba? Sense na dapat natin tanungin. Okay? The Philippine contingent was in LA to promote the MIFF between from March 5 to 8, 2025. Liza Marcos documented the activities in her FB post. Participation in the Manila International Film Fest from 5 to 8 of March, photo opportunity with the personnel of the Philippine Consulate. So you can go ahead and check all this. No, in-attach naman ni Ma'am Joey lahat ng kanyang pinagsasabi. Explain circumstances that leave question to the observers. 1, complete silence of the part on the part of First Lady Malacanang for 3 solid days on Tuesday. Auntie Claire confidently offered an explanation on the involvement of First Lady to the death of PT to a confident to must say. Liza Marcos skipped the US trip of BBM. There was no condemnation from the Malacanang on the involvement of cocaine during the government-sponsored event. Okay, now balikan natin itong gustong gawin ni Bongbong Marcos. Una sa lahat, it was not actually Vice President Sara who first exposed or divulge information tungkol dito sa sinasabi na involved si Liza Marcos. There's a certain person named Dean something who is based in LA, and he went to check few informations. And then after a few days or weeks, there was an interview kay VP Sara, and she was asked about this. At ang ayon sa kanya, may nabasa raw siyang police report, and nasabi nga na cocaine ang ikinamatay, drug overdose po ang ikinamatay ni PT. And dun sa police report na nabasa niya, again, ang sinasabi, nakita niya, nabasa niya ang pangalan ni Liza Marcos doon sa papel na nabasa niya. O dun sa, kung ano man yung police report ang kanya nabasa, but then again, sinasabi niyang nabasa nga ni VP Sara ang pangalan ni Liza Marcos. Walang pag-aakusa laban kay Liza Marcos, kaya hinihingi ni Senator hinihingi ni Senator Amy Marcos ang explanation ni Liza Marcos, at the same time a detailed information tungkol sa nangyaring pagkamatay ni Paulo Tantongco, So alam naman natin na wala naman hanggang ngayon ang issue na ito ay under investigation. Pero sa kabilang information, ang sinasabi ng LA County ng medical examiner na case closed na para sa kanila, at based on their findings, ito nga daw si Tantongco ay namatay sa effects ng cocaine. Meron pa siyang secondary to heart ailment. Marami raw siguro may something sa kanyang arteries na nakatulong doon sa
untimely demise ni Paulo Tantoco. Ngayon, balikan natin tong si Lahat po ng maaari ang suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Matatandaan natin. Ito ngayon nakakatawa, no? Bakit natin pinag-uusapan itong issue ni Tantoco dito sa very topic na hindi naman talaga about kay Tantoco? Bakit biglang bumait si Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte when in fact he was not giving a damn nung panahon na tinanggalan ng malaking pondo itong si Vice President Sara. Tapos ngayon, after all what he have done to the Duterte family in Davao City, sa KOJC, bigla siya magkakaganito. Kung kayo tatanayin ko, kung ikaw ay parte ng Duterte family o ikaw ay isa sa mga Duterte, no, na affected dito sa mga pinagagawa ni Bongbong Marcos, do you really think you still want to work with someone who betrayed you over and over again? Diba? Kung ako yan, no, of course, no way. Sabi nga ni Baby Sara, hindi daw siya nabibili at hindi siya nagpapaareglo. No. Ganito ka-strong ang prinsipyo at paninindigan ni VP Sara. And what makes Bongbong Marcos think that VP Sara would still want to work with him after all what he have done to her family? Diba? Kumalas bilang Education Secretary si Duterte noong 2024 sa gabinete ni Pangulong Marcos na siyang naging hudyat ng mas malawak na hidwaan sa pagitan ng dalawang leader. Sa isyu naman ng budget, ayon kay Castro, dinagdagan na ng gobyerno ang hiling na pondo ng OVP para sa susunod na taon ng halos 200 milyon. Pero paglilinaw ng Malacanang, o kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget bilang katulad na isang estudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa po niyo na maayos para po kayo mapagbigyan. Well, as far as pagdidepensa is concerned, I really think that VP Sara did a great job presenting kung ano ang programa nila at saan pupunta ang programa nila. Anong sinagot nga ng Congress sa kanya? Dinoduplicate lang niya ang trabaho ng mga ibang ahensya gaya ng DSWD, PCSO, ng DOLE. Pero hindi nila yan sinabi nung humingi ng malaking budget ang Office of the President. When in fact, ginagawa rin niya ang mga trabaho ng mga ahensya nilang nabanggit. So here you can see that VP Sara doesn't need to defend herself when in fact she gave a well-documented, well-presented information where the House of Representatives can say a yes and a no sa kanyang budget. Pero dahil siya ay pinopolitika, madali nating masasabi na it's always easy for the House of Representatives to say no and will cut down your funding. Diba? Ganyan lang yun. The same way, hindi naman natin isisingle out ang House of Representatives. Ginawa din sa kanya ng Senado yan. Diba? Anong ginawa? Kung maalala nyo, guys, I really need to remind you kung ano yung ginawa ni ni Grace Po. Pumayag siya sa AKAP na matinding hindi pinapaboran ni Senator Amy Marcos nung siya ay binigyan ng 5 billion na hati dyan sa programa ng AKAP. Doon nga ako nagtataka, bakit nagkakaroon ng AKAP ang Office of the ang House of Representatives when in fact dapat ang pondo ng AKAP na yan ay directly sa DSWD. There was even a time na hindi nga nagbibigay ng guaranteed letter ang DSWD for whatever reason it is. No, I know few hospitals. Yeah, di ba? Nakita nyo na nga, di ba? Hindi na tumatanggap ng guaranteed letter. Dahil siguro wala ng pondo. Actually, yung AIX, okay, yung AIX ang nagpo-provide, if I can remember it correctly, nagpo-provide ng pondo para sa mga humingi ng guaranteed letter. Ang guaranteed letter, guys,
hindi lang po guaranteed letter para magamit nila sa pagbayad ng ospital. Ito po ay paggamit din sa mga medical equipment, mga gastusin sa mga lab like the PET scan, the CT scan, whatever lab na kakailangan na, at pati yung mga gamot na umaabot ng ilang daan libo o ilang daang milyon, lalo-lalo na sa mga cancer patient at sa mga tumadaan sa dialysis. Alam niyo ba kung magkano ginagastos ng mga cancer patient pagdating sa gamutan nila? Again, depende yan. I remember I had this interview with one guy na nakasakay ko sa Grab, no? I went to Quezon City and he went to a certain, I'm not gonna mention the name, he went to a certain pharmaceutical distributor. Sabi niya initially he was paying 300,000 a month just to buy his targeted pills para lang magamot ang kanyang cancer sa lungs. 300,000 for a government employee. So, siya po ay sumakay sa siya ay trumopa sa mga taga-London. Loan dito, loan doon. So, I told him, you know what, pwede kang lumapit sa DSWD, sa PCO, pwede ka rin lumapit sa Office of the President. Unfortunately, wala kang makukuha sa Office of the Vice President. Diba? I think kahit papaano dun sa mga nakalapit o naka-experience ng paglapit para makakuha ng, financial help, no? Financial assistance para makabili ng gamot ang isang pasyente ng may cancer, nakakatanggap din ng ample amount para sila ay matulungan ng Office of the Vice President. So, paano sasabihin dito ni Anti-Claire Castro na hindi maayos ang pagdidepensa ni Vice President Sara when in fact pinag-iinitan na nga siya sa kanyang confidential fund. Diba? Maikli naman ang naging tugon ng palasyo sa panukalang batas ni Senator Amy Marcos na pinamagatang President Rodrigo Duterte Act kung saan nagbabawal na isurrender ang sinumang Pilipino sa foreign entities na walang formal treaty ang Pilipinas. Tinatawag kasi ito ni Senator Amy Marcos na extraordinary rendition katulad daw na nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas. Alam mo, for her to say this, na makabuluhang batas, siya nga mismo, yung mga pinagsasabi niya, walang kabuluhan. Just few minutes ago, I was watching a replay of Attorney Libayan's video, debunking again and again. Si Kayo nga sumuko na eh. Pero ito si Attorney Libayan, go pa rin. No, nakalimutan niya na si Idol Rafi. Ngayon ang topic niya na. Itong si Claire Castro. Attorney Libayan is not attacking Claire Castro. No. Let me just correct you on that one. Pero dito, whenever you listen with Attorney Libayan, kino-correct lang niya yung maling sinasabi ni Claire Castro because Claire Castro, in most cases, hindi natin alam kung ano ang goal niya sa kanyang pinagagawa. Ang goal ba niya ay lituhin ang taong bayan sa mga propaganda niya o magpakalat ng fake news? We don't even know anymore kung ano yung difference ng fake news at propaganda because they are being used interchangeably. Diba? Especially that Claire Castro is really very good when it comes to propaganda. Let's continue. Para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. No. If this happens to you, Claire Castro, definitely you will thank Senator Amy Marcos in the future. Diba kayo nagsabi na hindi effective ang justice system natin dito sa Philippines. So if one day somebody decides to file a case against you, we're going to encourage that person, whoever will have that
interest na kasuhan ka sa The Hague. And doon kami magpa-file lahat ng mga ebidensya sa'yo. I'm very sure there are a lot of people who's downloading some of your videos. Diba? One of these days, you will be surprised that you will be receiving complaints sa IBP, sa Supreme Court for spreading misinformation. At one point, you are still a lawyer and IBP in the Supreme Court is watching you. Samantala, inappoint naman ni Pangulong Bongbong Marcos si Francis Attornino I bilang bagong Energy Regulatory Commission chairperson. Siya ang papalit kay... Okay guys, I think we're gonna stop from there. Ngayon, let's talk. So clearly dito, no, sa sinasabi ni Claire Castro, sa sinagot niya kay dun sa reporter na nagtanong, clearly makikita mo na kulang na lang ilumuhod itong si Bongbong Marcos so that Sara Duterte will continue to work with him, which is, we know very much that it is next to impossible. Second, we can see that Bongbong Marcos thinks that once again, Sara Duterte will be one of his savior, which is, of course, we know hindi yun mangyayari. Hindi intensyon ni VP Sara, no, ang gumante sa kahit anong paraan or kung sino man sa mga Duterte. Ayaw niya nga patulan o kasuhan ng kung sino man. They've been maligned, Vice President Sara over and over again. Hindi lang mga tao sa gobyerno, but even the supporters of Bongbong Marcos na napapaikot nila. One day, lalabas din ng mga ebidensya laban kay Bongbong Marcos. One day, lalabas din ng mga ebidensya sa lahat ng mga nagnakaw sa mga cronies ni Marcos. Unfortunately, history repeats itself. Ito ang kinakatakutan ng mga dilawan nung nagka-campaign tayo noong 2022. We should have listened. No? Isang bagay na pinagsisisihan natin. Pero ang nakakatawa dyan, bumaliktad na po. Lahat ng bumoto, hindi ko po lalahatin dahil marami pa rin talyanista. No? May word dyan si Teacher Mark. Pero karamihan po ng mga original, no, ulitin ko, original na loyalista na hindi nakikita ang katauhan ni President Marcos Sr. kay Bongbong Marcos. Karamihan ng sumuporta kay Bongbong Marcos dahil lang kay VP Sara, ay talaga naman, no, isinusuka na ngayon si Bongbong Marcos. At kahit tayo na bumoto kay Bongbong Marcos dahil sinuportahan natin si VP Sara, hindi natin hahayaan na itong si VP Sara ay makapagtulungan pa sa mga Marcoses after all what they have done to the Dutertes, what they have done to Davao City, what they have done to the KOJC, Pastor Apollo Kibuloy, at sa lahat ng mga Duterte aligned supporters. May it be a senator, a content creator, or a mere ordinary person. No? Ang importante sa atin, malaman natin ang katotohanan tungkol dyan sa nangyari kay Mr. Tantoco, na hindi na tayo mauulit na maloko pa ng isang Bongbong Marcos. At mag-stick din tayo sa sarili nating plan. No? Na patuloy nating mahalin ang Pilipinas at i-condemn natin lahat ng uri ng corruption na ginagawa sa atin ng ating mga public officials. Anyway guys, again, maraming salamat po sa inyong panonood. Tomorrow morning, I promise you, ano ba gawin ko? Medyo yung ating schedule tomorrow, so we're going to have a live, no? Post-birthday live ko yun. I celebrated my birthday noong July 15. So doon po sa mga bumati sa katambay, maraming salamat po. Tomorrow, i-shoutout ko po kayo, especially kay Willeen, na kahit kagagaling lang sa maraming biyahe while she was in the Philippines, unfortunately, I wasn't able to
see here, and it was really sad na hindi nangyari yon. So tomorrow we're going to have that session, and maganda po tayo ng ating mga katanungan na topic at alamin po natin sabay-sabay paano po natin nahanapan ng resolution. That is something I want to do, no? Pag may niraise na problema, let's try to resolve it, and most probably we call out our public officials how they can resolve the issue. Tulungan po natin ang ating mga public officials gaya ni Riorme na nakikita natin paano niyan inaaksyonan ang mga problema sa Maynila, at sana ma-replicate po ito na iba pang mga mayor sa buong Pilipinas, hindi lang sa Metro Manila or sa Manila. No? Actually, maganda na i-showcase po natin. Tayo na mismo ang mag-build up sa ating mga local officials na potentially ay makatuwang natin sa pag-build ng maganda at maayos na Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo lahat at magkita-kita po tayo. Good night, people.